Civil Service exam, word problem number 23. There is a milk sample with 50% water in it. If 1/3 of the milk is added to equal amount of pure milk, then water in the new mixture will fall down to 20%, 25%, 30%, 35%, or 40%. So ang question na ito ay nanggaling sa FB group na Civil Service Exam 2024 galing kay Miss Dane Lee. Okay, so sagutan na natin. So to answer this type of question ay mag-a-assign lang tayo ng number dahil wala namang nakalagay kung ilan. So alam lang natin there is a milk sample with 50% water in it. 1/3 of the milk is added to equal amount of pure milk. Then water in the new mixture will fall down to, okay. So walang nakalagay kung ilang liter. So pwede tayong mag-assign ng kung ilan yung total natin. So kailangan lang alam natin ito 50% tapos kukunin natin yung 1/3. So mag-assign lang tayo. So kunin natin yung ratio water is to milk. So 50% daw. Dahil alam natin na 50%, mag-assign lang tayo kung kahit anong number na magkaparehas. Pwedeng 100:100, pwedeng 10:10, or 1:1, pwede rin. Pero ang gagamitin natin dito para madali ay yung divisible dapat dito sa, ayan, 1/3. So divisible sa 3. Para madaling kuhanin, yung para hindi tayo mahirapan, eksakto yung makukuha nating number. So divisible by 3, edi gawin na lang natin ay 3. So pwedeng 3 liters ng water, 3 liters ng milk yung milk sample natin. Okay? So depende sa inyo kung ano yung ilalagay nyo dito. Okay? So kaya 3 liters ng water, 3 liters ng milk ang nilagay ko dahil nga dito sa 1/3. Okay, so 50% kasi, ang 50% daw ang water, so ibig sabihin tig-kalahati, tig-parehas ng dami ang water at milk. And then kunin natin yung 1/3. So kunin natin ang 1/3 ng water and then 1/3 ng milk. So we have 1/3 ng water, so we have 1/3 times 3, that is 1. And then 1/3 din itong milk, so 1/3 times 3, we have 1 din. So ito yung mixture natin, dito natin ilagay. So ito yung new mixture natin ng water tsaka ng milk. So lagay ko na ng pa-fraction form. Ang water natin ay 1, tapos ang milk natin ay 1 din. Tig 1 liter sila. Ito yung kinuha natin na 1/3. Okay? So yan yung kinuha natin na 1/3. So 1:1, tig 1 liters. I-add daw natin. 1/3 of the milk is added to equal amount of pure milk. Okay? So ayun yung keyword natin dyan, pure milk. So, idadagdag natin, at total nito ay 2 liters, idadagdag daw natin sa pure milk, ayan, sa pure milk, so ibig sabihin, i-add natin sa 2 liters of pure milk. Then, then water in the new mixture. Water in the new mixture will fall down to ilang percent na lang. So, dahil pure milk, yung idadagdag natin dito sa ratio ng water is to milk, so yung mapapadagdag na 2 liters ay dito lang natin sa ilalim ilalagay. So, magiging bagong concentration or percent ay denominator natin ay 1 plus 2. Bakit natin inad dito yung 2 liters? Kasi nga pure milk siya. Okay? So pure milk. So therefore, ang bago ng ratio ay 1 over 1 plus 2. We have 1/3 ang ratio ng water is to milk. Pero hindi pa ito yung magiging answer natin. 1:3 kasi ang hinahanap natin water in the new mixture. Para makuha natin yung water in the new mixture, kukunin natin ang ratio ng water is to total dapat. Okay? So water is to total. Yun yung new mixture natin. So we have, ang part ng water dito sa 1/3 ay 1. And then yung total natin, i-add lang natin ito, 1 plus 3, we have 4. So therefore, ito na yung answer natin, 1/4, i-convert lang natin sa percent, na alam naman natin, ang 1/4 in percent ay 25%. So the correct answer is letter B. So para sa mga nagtatanong, paano naging 25%? I-divide lang po yan. 1 divided by 4. Okay, so 1 divided by 4, hindi pwede. So dagdag tayo ng 2 0. Itapat ang decimal dito. 1 divided by 4, hindi pa rin pwede. So lagyan ng 0. We have 10 divided by 4, we have 2. Times 4 is 8, and then subtract 10 minus 8 is 2. Bring down 0, we have 20 divided by 4, eksakto na siya, 5. 5 times 4 is 20.
Therefore, the answer is 0.25 and in percent, that is equal to, move lang natin 2 decimal, put the percent symbol, 25%. Okay, so ganun lang kasimple mag-solve ng ganitong type ng problem. So thank you for watching. I hope nagustuhan niyo explanation ko para sa problem na ito. So kita-kita tayo sa mga susunod pang mga reviewer para sa math ng civil service exam. So bye-bye and God bless.